Lord. At bubuksan po natin ang ating main verse. Praise God, sa James chapter 2 verse 20. At ang sabi ng ating Panginoon, "But we don't know, O vain man, that faith without works is dead." Praise the Lord. Sino po dito yung mga mananampalataya? Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah po rin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Sabi na tapos, ibig ko bang malaman, mga kapatid, hallelujah, ang taong walang kabuluhan, ang pananampalataya na walang mga gawa, ay bao. Amen? Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. At basahin po natin, sabay-sabay po natin basahin ang pamagat ng ating pag-aaral sa hapon ito. Put your faith into action. Praise the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, put your faith into action. Put your faith into action. Praise the Lord. Hindi naman action na mag-boxingan ka dyan, mga kapatid. But put your faith into action, mga kapatid. So this afternoon, I would like to challenge everyone to put your faith into action. Amen? Baka muna po ang lahat. Sabihin nga po ng lahat, challenge accepted. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. The church is growing. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tunay na ang pagkilos ng ating Panginoon ay talagang kamangha-mangha, mga kapatid. Talagang dahil sa pagpapagal ng ating mga kapatid, patuloy tayong nagtatanim ng seed. Amen? Praise the Lord. At ngayon tayo ay nag-aani. Amen? Praise the Lord. At salamat sa ating mga bisita, sa ating mga bagong kapatiran. Praise the Lord. Napakasakit po, mga kapatid, amen. Lahat naman tayo, sabi niyo, lahat po tayo ay nananampalataya. Ngunit napakasakit, mga kapatid, ang iyong pananampalataya ay hindi po natin in-exercise. Amen? Di ba tayo, mga kapatid, sa ating physical na pangangatawan kailangan natin mag-exercise para tayo magkaroon ng lakas, para tayo maging malusog. Amen? Para tayo makapagtrabaho. Praise the Lord. Pero yung ating pananampalataya, sabi kanina, pag hindi daw po natin yan nilalaki pa ng gawa, ito daw po ay patay. Kaya nararapat lamang, mga kapatid, na ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay in-exercise din po natin upang magkaroon po tayo ng spiritual na kalakasan. Amen? Praise the Lord. Yung po tayo po sinasabi natin na tayo ay Kristyano. We're attending church every Friday, pero hindi naman po nakikita sa ating mga gawa. Wala po itong kabuluhan, mga kapatid. Amen? Ang sabi, mga kapatid, sa Matthew chapter 5 verse 16, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Lumiwanag nga dapat tayo, mga kapatid, ang ating ilaw. Amen? May mga ilaw na ba tayo, mga kapatid? Praise the Lord. Ang sabi nga ng ating Panginoon, tayo daw po ang asin at ilaw ng sanlibutan ito, mga kapatid. Kaya dapat, mga kapatid, yung ating ilaw, mga kapatid, pag-aandap-andap, kailangan po natin yung ipa-revive. Amen? Lumiwanag daw ang ating ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen? Praise the Lord. Kaya kahit may problema tayo, mga kapatid, kahit meron tayong karamdaman, kahit meron po tayong pinagdaraanan, nakikita po yan ng mga tagalabas na lumiliwanag po yung ating ilaw. Amen? Dahil kaya po natin mag-adapt. Tayo po nakakapag-adjust kung ano man po sitwasyon na meron tayo, mga kapatid. Dahil yan sa ating faith. Dahil in-exercise po natin yung ating faith. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, yung mga tagalabas, yung mga hindi po pa po mananampalataya, meron din po pala silang dinodiyos. Amen? Marami po ngayon naglipa ng relihiyon, mga kapatid. Marami pong iba't ibang sekta, mga kapatid, na meron din po silang iba't ibang kinikilalang Diyos, mga kapatid. Amen? At meron din po silang sariling way ng pagsamba. Amen? Siguro nagugulat yung ating mga bisita because apostolics were born to praise. Kaya talagang tayo ay talagang pag nagpupuri tayo, mga kapatid, talagang todo bigay. Kaya nagugulat yung ating mga bisita, bakit ganon? Bakit naiiba sila? Amen? Praise the Lord. Kaya hindi po katakataka. Dahil yung mga bago din po kami, ay ganon din po yung aming experience. Pato, para mga ano ba itong napasukan ko? Amen? Kanina nag-iiyakan itong mga to. Ngayon ay nagsasayawan, nagpupuri, naghahagigikan, mga buang-buang na yata itong napuntahan ko. Amen? Praise the Lord. Ngunit hindi po kayo naliligaw, mga kapatid. Nandito po kayo sa tamang daan. Amen? Hindi po ang dating daan, hindi po ang lumang daan. Pagkus nandito po tayo sa tamang daan. At
At this is the way we worship. We need to worship the Lord. Amen? Yan po ang sinabi ng ating banal na kasulatan. Praise the Lord. So yung mga tagalabas mga kapatid, they have their own way of worshiping the Lord. Amen? Ngunit tayo po'y napakamapalad mga kapatid dahil nakafocus po sila sa temporary things. Amen? At tayo po ay napakapalad dahil nag-i-invest po tayo sa eternity, mga kapatid. Amen? Para po tayo naglalagay ng deposito sa langit at pag tayo ay nangangailangan, ay meron po tayong mawi-withdraw. Amen? Sabi nga po ng ating pastor last week, meron daw yung siyang panaginip. Amen? Tapos napag-usapan namin, sabi niya, ikaw ba? Papayag ka ba na ikaw ba yung lalaki at babaeng naiwan doon? Amen? Pero sabi ko, hindi ako papayag. Bakit ako papayag? Napakalaki na ng investment ko. Marami na akong na-invest sa ganitong uri ng pananampalataya at hindi ako papayag na ako yung isa sa may iwan. Amen? Kaya tayo po, itong ginagawa po natin ito, ariin po natin itong deposito mga kapatid. Nagde-deposito po tayo, ganon din po yung ating pananampalataya. Kailangan po natin itong palalimin ang palalimin. Ngayon man, isipin natin, wala man tayo sa kahirapan ngayon, praise the Lord, wala man tayong karamdaman, wala man tayong pangangailangan, amen? Pero patuloy pa rin nating palalimin yung pananampalataya. It's like nag-i-invest po tayo. At ito mga kapatid, I can assure you na hindi po to scam. Amen? Marami pong lumalaghanap na scam ngayon mga kapatid. Pero ang pag-i-invest po sa eternity, amen, ay hindi po to scam. At sa darating pong panahon, magkakaroon po tayo ng mawi-withdraw. So, in times of need, mga kapatid, meron tayong paghuhugutan. Amen? So, pag tayo naman inaranak, kasi it's a season, mga kapatid. Hindi habang buhay, hindi ka magkakasakit. Normal yan. Hindi habang buhay, hindi ka makangailangan ng pera, sisdang. Hindi habang buhay, mayaman ka. Hindi habang buhay, malakas ka. Pero pag meron kang investment sa Panginoon, meron kang paghuhugutan. Amen? At hindi tayo agad-agad tutumba. Amen? Praise the Lord. Gayahin natin yung mga langgam, mga kapatid. Praise the Lord. Ngunit sa tagalabas, they're just enjoying, mga kapatid. Para bang iniisip nila na ang pagsasamba, it's like, fellowship. Praise the Lord, napakaganda ang fellowship. Sabi kanina, ang fellowship daw ay sa inside the church lang. So it's like they're socializing lang, mga kapatid. Pero tayo mga kapatid, hindi lang tayo nagsa-fellowship. We're also doing discipleship. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Faith is that simply we believe. Naniniwala po ba kayo sa Panginoon? Maging ang demonyo naniniwala din mga kapatid. Nananampalataya din. At baka marahil, dahil ang si Lucifer po ay worshiper, baka mas magaling pa silang mag-worship sa inyo mga kapatid. At ang sabi ng banal na kasulatan, maging ang demonyo, maging si Satanas, ay nananampalataya din, nanginginig pa. Amen? Praise the Lord. But faith must work. Amen? Praise the Lord. Kapag tayo daw po ay kulang ng pananampalataya, para daw po natin nilalagay ang ating Panginoon inside the box. Sa loob po ng isang kahon, mga kapatid. Alam naman natin, literally, hindi po natin ilalagay ang Panginoon sa isang kahon. Bakit? Dahil ang Panginoon po ay spirit, mga kapatid. Hindi natin siya nakikita, mga kapatid. Praise the Lord. And our God is omnipotent. He's powerful. Ngunit sa ating pong perception, mga kapatid, nilalagay daw po natin ang Panginoon sa loob ng isang kahon. Imagine, mga kapatid, tayo na mismong mananampalataya, tayo pa po ang naglalagay sa Panginoon sa isang kahon. Why, mga kapatid? Hallelujah! Dahil hindi po daw natin hinahayaan kumilos ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Tanggapin natin, mga kapatid, minsan dumarating tayo sa mga time na ganyan, lalo na pag tayo po ay may mga problema, para bang nawawalan tayo ng pag-asa. Although kahit nagpre-pray tayo, palagi tayo may plan B. Amen? Praise the Lord. Kaya parang nilalagay daw po natin yung Panginoon sa isang kahon dahil hindi daw po natin siya hinahayaan kumilos. Amen? Sa ating mga buhay. Kahit daw po gustong-gusto daw tayong tulungan ng Diyos, hindi daw po niya tayo matulungan. Even though He's the most powerful, He's the powerful God, ang sabi nga ng preaching, mga kapatid, di ba? Kahit ang Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat, kung tayo mismo ay ayaw nating magpabago sa Panginoon, ay hindi po tayo mababago ng ating Panginoon. Because napakapalad pa rin natin, mga kapatid, binigyan niya tayo ng free will.
Meron tayong freedom of choice, mga kapatid, kung magpapabago pa tayo o hindi sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kahit gusto po tayong baguhin ng Diyos, hindi po niya nagagawa. Hallelujah, dahil siya po ang Diyos na tumutugon sa ating pangangailangan sa pamamagitan lamang po ng panalangin na may pananampalataya. Amen? Praise the Lord. Dahil tayo, mga kapatid, bilang tao, madalas daw po tayong mawalan ng tiwala sa ating Panginoon. Amen? Naranasan ko din yan, mga kapatid. Praise the Lord. Kapag tayo po ay nananalangin, hindi po natin totally sinusurrender yung ating mga pangangailangan sa Panginoon. Amen? Naranasan nyo na po yun, mga kapatid. Praise the Lord. Meron tayong backup plan. Amen? Pero mga kapatid, I just want to remind you, huwag po tayong manangan sa ating sariling karunungan, mga kapatid. Dahil nalalaman po ng Diyos kung ano po ang mas nakakabuti sa atin. Amen? Nung nawalan po kami ng trabaho, praise the Lord, ang sabi ko sa Panginoon, hindi ako mag-exit, magpaparelease ako. So, dineclare ko na, mga kapatid, nanalangin ako sa Panginoon at sabi ko sa Panginoon, dito ako mag-work. Sabi ko po kay tatay, Tay, nakikita mo yan, dyan ako mag-work sa Faki. Tapos sabi ni tatay, parking lot naman yung tinuturo mo eh. Hindi nga dyan, ano ba, takilyera ka ba? No, dyan talaga ako mag-work sa Faki. Though hindi pa siya natutupad, so alam ko talaga na dyan ako sa Faki mag-work. Pero ang tagal na, 3 months na, parang hindi pa rin ako nakakalipat. So parang nagkakaroon ako ng backup plan. Siguro isa ako sa pinakamaraming na-applyan dito nung nawalan kami ng trabaho. Kami ni Mary June. Lahat po ng ospital dito sa Jeddah, na-applyan ko na. Sabi sa akin ni Pastor, akala ko pa sa Faki ka magtatrabaho. Bakit ang dami-dami? Kasi baka pag hindi ako matuloy dyan, mag-IMC ako, mag-Al-Habib, ito lang ang hindi ko na-apply yung more dyan. So praise the Lord. Sabi, hindi mag-stick ka sa plan mo kung ano yung i-declare mo na sa Panginoon. Panampalatayanan mo na, huwag ka na magkaroon ng backup plan kasi parang pinangungunahan mo yung Diyos. So that time, mga kapatid, inabot ako ng 5 buwan. Pero dineclare ko na talaga sa Faki na talaga ako mag-work. Kaya puri ng Panginoon. Hallelujah. There is always a perfect time para sa ating mga panalangin, mga kapatid. Amen? Ang sabi nga, mga kapatid, napakapalad natin talaga, nakakapakinig tayo ng mga salita ng Panginoon, di ba? Dahil sabi, ang pananampalataya daw po ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Sabi sa Romans chapter 8, verse 28, nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen, praise the Lord. Lahat po ng kasagutan ng Panginoon ay para po sa ating ikabubuti. Amen? Huwag po tayong magmadali. Amen? Hindi naman po sinabi ng Diyos na lahat po ng ating daan na tatakakin ay hindi po siya magiging rough. Lahat po ay magiging mabuti sa ating mga buhay. Hindi po mangyayari yan, mga kapatid. To exercise our faith, mga kapatid, kailangan din pagkaroon din po tayo ng mga rocky road, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Panginoon, lahat po ng nangyayari sa ating mga buhay ay para sa ating ikabubuti. Amen? Sino lang po ang may mapribileyo na yan? Yung mga nagsisiibig lamang po sa Diyos. Amen? Kaya huwag po kayong mag-alala, mga kapatid. Kung kayo po ay righteous at nananampalataya sa Panginoon, siguro titiyakin po ng Diyos na lahat ng nangyayari po sa atin, ito ba ay maganda o hindi maganda, ay para po sa ating ikabubuti, mga kapatid. Amen? Sabi niya, sa makatuwid bagay niya ang mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Amen? Praise the Lord. Naniniwala po ba kayo, anak na kayo ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Kaya manalig lang po tayo, mga kapatid. Matuto po tayong maghintay sa kasagutan ng Panginoon at wag po tayong nadi-discourage, mga kapatid, at magtampo agad-agad. Amen? Kaya naman, yung time namin, mga kapatid, nung ilang buwan kami walang work, marami kaming ina-invest, marami kaming deposito, mga kapatid, at hindi kami napagod. Amen? So kahit wala kaming trabaho, patuloy at patuloy kami nagpapalalim sa Panginoon. Kaya ang Panginoon naman ay nakikita niya yung ating mga pagpapagal. Kaya talagang para sa kabutihan ng Panginoon, lahat ng nangyayari sa atin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Palagi po natin isipin na ang nangyayari sa atin ngayon ay may nag-aantay po yan na kasagutan galing sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Luke chapter 1 verse 37, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. For with God, nothing shall be impossible. Amen. Ito napakagandang
napakagandang verse. Dapat po natin itong panghawakan, mga kapatid. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Nothing shall be impossible, mga kapatid. Di ba sabi nga sa Jeremiah, wala pong mahirap sa Panginoon. Amen. Meron nga po ako napanood na preaching. I just want to share this preaching. Praise the Lord. Sabi daw po, ano daw po yung mga panalangin na sinasagot ng Panginoon? Meron daw pong tatlo. Make sure yun daw po, na una daw po, yun daw po yung mga imposible. Amen? Yung mga panalangin daw po nating imposible, yun daw po ang sasagutin ng Panginoon. Bakit, mga kapatid? To manifest His power. Dahil imposible po sa ating physical na kalakasan, ngunit sa ating Panginoon, nothing shall be impossible. Amen? Kaya make sure, mga kapatid, pag nananalangin tayo, yung talagang sabihin natin sa Panginoon, hindi ko to kaya, Panginoon. Ikaw lang ang makakasagot nito, mga kapatid. Yun, diba, ang Panginoon ang makakasagot nito, mga kapatid. Ang pangalawa daw po, yun daw po yung mga panalangin na sasagutin niya pag nag-glorify ang Panginoon. Amen? Sinasagot daw po ang ating panalangin pag nag-glorify po, dapat ang Panginoon ang mag-glorify. Amen? Minsan kasi tayo iniisip natin, Lord, pag ako nagkatrabaho, bantay lang talaga yung mga nagmamaliit sa akin. Amen? Hindi kita papansinin. Amen? Pag ako nagkatrabaho, tingnan lang natin. Hindi po yun pinapakinggan ng Panginoon. Pero subukan po natin na sabihin natin, Lord, I want to increase my tithes. Amen, Lord. Hindi ako nakakapagtrabaho, Panginoon. Hiyang-hiya ako, Lord. Hindi ko po na ibabalik ang para sa inyo. Ngunit pag ako po ang nagkatrabaho, ang unang-una ko pong gagawin ay ibalik po ang nararapat para sa inyo. Tsak po, mga kapatid, sasagutin daw po yun ng ating Panginoon. Amen? At ang pangalawa daw, ang pangatlo daw po, mga kapatid, pag yun daw po ang makakapagpalapit sa atin sa Panginoon. Amen? Minsan po gusto natin makapagtrabaho. Gusto ko pong makatrabaho sa Amerika. Lord, gusto ko doon eh. Kasi pagod na ako dito sa Saudi. Pero pagdating mo doon, mapapalayo ka sa Panginoon. Hindi daw po yun ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya minsan gusto kong magkaroon ng business. Pero pag gusto mong magkaroon ng business, ito naman yung magpapalayo sa'yo sa Panginoon. Kaya pag gusto natin magkaroon ng anak, Lord, gusto ko talaga itong anak na to, Lord. Bigay mo to sa akin. Pag ito binigay mo sa akin, lalo ako maglilingkod sa iyo. Dahil ito ay regalo mo sa akin, Panginoon. Hindi ito magiging burden para ako'y mapalapit sa iyo. Lalong ibibigay sa akin ng Panginoon. Amen? Kaya lahat po, all for the glory of God, mga kapatid. Tsaka po, sasagutin daw po ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Wala akong salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan, mga kapatid. Maski bulag po ay nakakita. Amen? Nababasa po natin yan, mga kapatid, sa Luke. Marami pong bulag na nakakita. Maski po patay ay nabubuhay ng ating Panginoon. Pero naisip niyo ba, mga kapatid, yung mga nadaanan nating mga kwentong yun, mga kapatid, bago po sila pagalingin ng Panginoon, ano po yung tatanungin ng ating Panginoon sa kanila? Naniniwala ka ba? Gusto mo bang gumaling? Nananampalataya ka ba? Amen? Diba? Bago po sila pagalingin ng ating Panginoon, gusto ng Panginoon ng assurance, mga kapatid. Naniniwala ka ba? Nananampalataya ka ba? At sila po'y pinagaling po ng ating Panginoon. At pagkat sila'y gumaling, ano pong sabi ng Panginoon? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? Praise the Lord. Yun pong pagtanong ng ating Panginoon, hallelujah, sa mga bulag. Yun po yung kanilang work. Yun po yung pagtugon nila, mga kapatid. Nais ko pong gumaling, Panginoon. Ikaw lang ang makapagpagaling sa akin. Yun po ang kanilang gawa. Pag-obey. Amen? Sa ating pong kapanahunan, nararapat din po na ganoon din po ang ating gawin. We need to step out in faith. Minsan kasi pag sinasabi, hindi ko naman kaya yan eh. Hindi naman ako, mula nung... Yung mga doktor po, napansin nyo, ang mga bulag po na nakakakita, sa mga doktor, yun po yung mga nabulag sa aksidente, sa katarata, diba, sa glaucoma. Pero ang Panginoon, mula nung pinanganak na bulag, ay kaya po niyang pagalingin. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Kilala niyo po ba si Peter? Sis Mercy, kilala mo si Peter? Praise the Lord! Alam niyo po ba si Pedro? Kung babasahin natin ang Bible, mga kapatid, kung ating mapapansin, meron po siyang isang ugali. Napaka-impulsive.
ni Peter. Amen? Pabigla-bigla po siya. Napaka-impulsive niya, di ba? Nung ang Panginoon tinaga niya yung kawal, tinanggalan niya ng tenga, at saka pag may mga ako, Panginoon, ako, napaka-bida-bida. Amen? Pero gusto po yan ng Panginoon. Yung mga bida-bida. Amen? Basahin po natin sa Matthew chapter 14, verses 24 to 31. Napakaganda po ng makukuha nating aral dito. Alam natin na lagi na po natin itong napapadaanan. Pero napakaganda. Ang una daw po, kailangan daw po natin manampalataya. Ang pangalawa, we need to step out in our faith, mga kapatid. Sabi mga kapatid, alam niyo na po yung kwentong ito? Yung Jesus walks in on the water. Amen? Datapot ang daong ay nasa gitna ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi, naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Amen? At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nagulumahanan sila na nagsasabi, multo! At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Amen? Datapot pagkakali nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. Praise the Lord. At ang sabi ng bida-bida, sumagot si kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga yan, ay paparilin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Praise the Lord. At ano pong sabi ng Panginoon? Halika, halika, come. At ano pong ginawa ni Pedro? At lumunsad si Pedro sa daog at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Praise the Lord. Tatapot pagkakita niya ng malakas na hangin ay natakot po siya. At nang siya'y malulubog ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Amen? At pagdakay, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at inawakan siya sa kanya'y sinabi, O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Amen? At sa 32, at pagkalulan nila sa daog, ay humimpil ang hangin. Amen? Ano po kayo matututunan natin sa kwentong ito, mga kapatid? Minsan kung atin pong iisipin sa dami ng nakasakay sa bangka, ito lang si Pedro ang bida-bida. Amen? Wala pong account sa Bible, mga kapatid. 9:11, gusto din makalakad sa tubig. Di ba, mga kapatid? Dahil nabangha po siya sa ginawa ng Panginoon, being an impulsive Peter, gusto din po niyang maranasan na lumakad sa tubig. Amen? Peter stepped out in his faith. Amen? Marahil hindi po siya agad tumalon sa bangka. Marahil nagdalawang isip siya, mga kapatid. Marahil isang paa muna. Di ba, hindi naman siguro tumalon siya, talagang doon siya. Siguro chinek lang po muna niya. Hindi ba nakulungulubog? Parang sahig lang. At saka po siya, tuluyang lumabas sa bangka. Amen? Mga kapatid, hallelujah, marahil isang pala, and na-feel niyang parang sahig lang, tuluyan na siyang lumabas sa bangka. Upang siya po ay makalapit sa Panginoon. Ano pong ginawa ni Peter? He needs to step out from the boat. So baka naman, mga kapatid, kaya hindi po tayo tinutugon ng ating Panginoon, hindi pa rin tayo nag-step out sa ating kukun, sa ating shell, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. At dahil nakapokus po siya sa Panginoon, di ba kilalang kilala niya ang ating Panginoon? Si Pedro po, kung alam niya, siya pong leader nila, mga kapatid. At talagang may relasyon siya sa Panginoon. Amen? Kilalang kilala niya ang relasyon niya sa Panginoon. Kayo po, kilala niyo po bang relasyon niya sa Panginoon? Amen? Praise the Lord. At alam niya po na hindi po siya pababayaan ng Diyos. Kayo po, alam niyo po ba na hindi po kayo pababayaan ng Diyos? At nananampalataya po siya na siya po ay makakalakad sa tubig. Nananampalataya naman po ang bawat isa, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Marahil, lahat po ng nasa loob ng bangka, gusto din po nilang ma-experience yun. Marahil gusto din po nilang lumakad sa tubig, mga kapatid. Pero wala po silang lakas ng loob. Amen? Hallelujah! Bakit po kaya hindi rin sila nakalakad? Dahil pinanood lang po nila si Pedro. Hallelujah! Minsan ganun daw po tayo, mga kapatid. Kadalasan po, natutuwa po tayo, nabibless po tayo, mga kapatid, sa mga pinagpapala ng ating Panginoon. Minsan pag may nagtetestimony, nabibless tayo. Go sis, kaya mo yan, praise the Lord, ang galing mo. Pero po tayo, mga kapatid, gusto lang natin yung nag-cheer tayo. Sa ating mga sarili, ayaw po nating exercise
yung ating pananampalataya. Hallelujah! Natutuwa lamang daw po tayo sa mga pinagpapala at nag-cheer sa mga taong pinagpapala. Minsan daw tayo po yung 11 na natitira, na naiwan sa bangka, na nag-aantay lamang ng lakas ng loob para itapak din ang ating mga paa palabas sa bangka. Amen? Ready po ba kayong ilabas ang iyong mga paa sa palabas sa bangka at tuluyan din makalakad sa tubig, mga kapatid? Dapat ganun po tayo lahat, mga kapatid. Minsan nape-pressure ako kasi meron kami kapatid sabi, napibless daw siya sa amin mag-asawa. So sabi ko, nape-pressure naman ako na gumawa ng mali. Kasi napibless siya, baka mamaya pag may nagawa akong mali, maano siya, madi-discourage siya. So mga kapatid, pero dapat yung mga nakikita natin na bine-bless, mga kapatid, alam natin na pinaglilingkuran namin at ang pinaglilingkuran natin ay pare-parehong nag-iisang Diyos. Tayo din po ay gagamitin at gagawin ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon ang pagpapala na nararapat para po sa atin. Tayo lang po ay nararapat mag-step out from the boat. Amen? Hallelujah! Wala daw po tayong courage, mga kapatid, to step out from the boat. Amen? Sa ating pong nabasa, mga kapatid, nung si Pedro na ay nakafocus sa Panginoon, nakalakad po siya sa tubig, hindi po ba? Ngunit paano po lumubog si Pedro? Nung ibalik po niya ang kanyang paningin sa paligid. Minsan kasi, mga kapatid, blessed na blessed tayo, mga kapatid. Ngunit pag dinagsa na po tayo ng problema, ng karamdaman, unti-unti din po tayong lumulubog sa ating pananampalataya. Amen? Naranasan niyo po yung mga kapatid, napakainit po natin sa paglilingkod sa Panginoon. Pero once meron po mga bagay-bagay externally na nakaka-apekto po sa ating paglilingkod, unti-unti din po tayong lumulugmok. Amen. Lahat po tayo ay nakaranas niyan, mga kapatid. Hallelujah. Minsan tayo po ang nauunang nag-step out din ng ating faith. May mga tao po, mga kapatid, lalo na pag bagong baptize, napakainit sa Panginoon. Gusto natin Friday na agad. Amen. Napakaaga natin sa church. Gusto natin tayo lagi ang ginagamit. Gusto natin naghahayo tayo, mga kapatid. Pero pag dumating yung mga discouragement, mga kapatid, yung mga ating hinahayuan na hindi naman sumasama, hindi naman naniniwala, at pinapersecute pa tayo, mga kapatid, unti-unti po tayo nanlalamig. Naranasan po ba natin yan, mga kapatid? Hallelujah. Gusto natin magpagamit sa Panginoon. Amen. Pero parang 2 buwan na wala pa ako sa line-up. Hindi na ako attend dyan. May favoritism naman si pastor. Hindi na ako magsisimba. Amen? So parang nag-step out po tayo sa ating faith, mga kapatid. At habang tumatagal, mga kapatid, nawawala na po tayo ng focus sa Diyos. Amen? Unti-unti po tayong lumulubog dahil sa mga sitwasyong kinakaharap po sa ating mga buhay. Meron po tayong mga panalangin na hindi nadidinig. Meron po tayong karamdaman na hindi gumagaling, mga kapatid. Unti-unti po tayong lumalamig sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Yun po ang nangyari kay Pedro, mga kapatid. Nung siya po ay bumaling sa kanyang paligid, nakita po niya yung malalakas na alon, mga kapatid. At unti-unti po siyang lumubog. Praise the Lord. Ngunit balik tayo, ano sabi po ni Pedro, mga kapatid? Isa lang po yung word na sinabi niya doon, mga kapatid. Nung siya po ay natakot at lumubog, siya po ay sumigaw. Ang sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Nung sinabi po ni Pedro, mga kapatid, na iligtas po siya, ano po agad na ginawa ng Panginoon? Hallelujah! Agad-agad po siyang iniahon sa tubig. Amen? Napakabuti ng Diyos. Amen? Talagang alam po natin ng Panginoon, minsan man tayong madapa, minsan man tayong lumubog, minsan man tayong manghina, minsan man po tayong tumalikod, pero isang tawag lang natin sa Panginoon, come. Agad po niya tayong itatayo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Manumbalik po tayo sa Panginoon at pag in-extend po din natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon, walang pag-ialinlangan, natutulungan po tayo ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ang sabi po sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 4 verse 19, magsisunod kayo, hallelujah, sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Amen? Praise the Lord. Napakapalad natin, mga kapatid. Padami na tayo ng padami. Dahil yan po yung ating Great Commission ng ating Panginoon to preach the gospel.
Sabi niya, hindi lang daw sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, sa ating mga katrabaho, but sa lahat ng kinapal. So wala pong exempted. Amen. Sabi ng ating Panginoon, gagawin daw po niya tayo fishers of men, mga kapatid. Ngunit sa Matthew chapter 16 verse 24, meron po siyang kautusan, mga kapatid. Sabi po ng ating Panginoon, kung sino daw po yung taong gustong sumunod sa Kanya, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen? Praise the Lord. Ganyan po ang hinihiling ng Panginoon sa atin, to really step out into our faith. Amen. Bakit ano po kaya ay yung dahilan bakit hindi pa tayo nag-step out sa ating pananampalataya? Baka ito po ang dahilan. Amen? Baka hindi pa natin kayang i-deny ang ating mga sarili. Amen? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Baka hindi pa po natin ginagampanan accordingly ang ating pananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. I-English mo nga, Sis Aves. Praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid, if any man will come after me, let him deny himself. Amen? Marahil hindi pa po natin dinideny ang ating mga sarili. Maaring may mga nais ang Diyos na kalimutan na natin. Maaring may may nais ang Diyos na bitawan na natin. Maaring may nais ang Diyos na patayin na natin. Amen. Amen? Ngunit hindi pa natin kayang bitawan, mga kapatid. Meron pa po ba tayong mga hindi nabibitawan sa ating Panginoon? Praise the Lord with conviction. Amen. Praise the Lord, lahat tayo, meron pa tayong hindi nabibitawan, mga kapatid. Ngunit hindi daw po tayo magiging kagamit-gamit sa ating Panginoon hanggat hindi pa natin dinideny ang ating mga sarili. It's not about us anymore, mga kapatid. It's all about Jesus, mga kapatid. Ngunit okay lang naman. Sabi ng Panginoon, you deny yourself, but take up His cross. Amen? Kung meron pa man tayong mga hindi nabibitawan, mga kapatid, we need to take up that cross, mga kapatid. Hallelujah. At dalhin natin sa Panginoon. Dahil siya po ang makakapag-alis niyan, mga kapatid. Ano man yung mga kabigatan? Ano pa ba yung mga nagpapabigat? Napatay sa likod na ating mga katawan, ng ating likod na hindi natin madala-dala. Dalhin daw po natin yan. Amen? At sumunod sa Panginoon. Hallelujah. Ngunit alam niyo po, kapatid, kapag dininaynay po natin yung ating mga sarili at pasanin ang cross at sumunod sa Kanya, He will send us out to fish for people. Amen. Praise the Lord. At magkakaroon po ng purpose ang ating mga buhay. Amen? Kahit ganito lang po tayo, mga kapatid, alam natin na meron tayong purpose. Amen. Merong mga mayayaman, merong mga sikat, hindi po nila alam kung saan patutungo yung buhay nila, mga kapatid. Yun pala ang purpose natin, mga kapatid. To be fishers of men and to glorify God, mga kapatid. Amen? Kaya kahit ganito lang tayo, mga kapatid, alam po natin na tayo ay may mga kanya-kanyang purpose, mga kapatid. Huwag po natin maliitin ang ating mga sarili. Praise the Lord. Trust God with the outcome, mga kapatid. Magtiwala po tayo sa Diyos na ang resulta ay nasa Kanya at hindi po sa ating mga sarili. Amen? Huwag po natin pangunahan ng Panginoon. Yan po ang nagiging problema. Lagi po natin pinapangunahan ng Diyos. Put your faith into action. Sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, put your faith into action. Praise the Lord. Hindi po kailangan na ikaw palagi ang sikat. Praise the Lord. Hindi naman po palagi na ikaw ang lagi nakaupo sa harapan. At hindi po ikaw palagi ang binabanggit ng preacher, mga kapatid. Amen? Madalas, hindi po ikaw palagi madalas na nababanggit sa sermon. Hindi po ikaw ang laging may recognition. Amen? Praise the Lord. Hindi po yan ang sukatan, mga kapatid. Bagkus iyon pong maliit na ginagampanan po natin ng tapat para sa Panginoon na kahit lingid sa kaalaman ng iba, ay yan po ay may bearing po sa ating Panginoon. Amen? Malaki po ang reward natin sa langit, mga kapatid. Amen? Naniniwala po ba kayo? Praise the Lord. Ang ating pong paglilingkod ay hindi malulumot o mga ngalawang, mga kapatid. Bagkus ito po ay treasures in heaven. Praise the Lord. Ito po yung mga iniimbak po natin na treasure sa langit, mga kapatid. At pagdating po natin doon, mga kapatid, lahat po tayo ready nang i-receive yung ating reward. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi, mga kapatid, sa Jeremiah chapter 29 verse 11,
Sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen? Palagi pong may mabuting plano ang Diyos sa ating mga buhay. Sabihin mo sa katabi mo, antayin mo lang. Amen? Matuto po tayong mag-antay. The best is yet to come, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Napakaikli lang po ng ating pag-aaral, mga kapatid. Ito po yung sabi na ni Brad Lorenzo, bakit wala ka pang, hindi ka pa nag-prepare? Sabi, marami tayong mga bisita, wag mong, marami tayong bisita, marami tayong mga bago, wag mong ipagwalang bahala. So yun, sabi ko sa Panginoon, wala talaga akong pang-naisip, lalo na puro mga bago. So inipon ko po yung mga verses na talagang nakaka-touch sa aking buhay, mga kapatid. Kaya, maiksi lang talagang mensahe ng Panginoon at saka it is self-explanatory, mga kapatid. Amen? Ang sabi, mga kapatid, sa Isaiah chapter 53 verse 5, ito po napakaganda, mga kapatid. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At ang sabi, mga kapatid, ito ang pinakamagandang sinabi dito. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, ay nagsigaling tayo, mga kapatid. Hallelujah! Ang sabi, mga kapatid, sa English, by His stripes, we are healed. Amen? Ang sabi, mga kapatid, past tense, mga kapatid, with His stripes, we are healed. Hindi po sinabing we will be healed. Amen? Ang sabi, pinagaling na po tayo ng ating Panginoon. Amen? Nararapat lamang po natin panampalatayanan ang Kanyang mga salita. Dahil sabi niya kanina sa Luke, lahat po ng Kanyang mga salita ay may kapangyarihan yan at wala pong imposible sa Kanyang mga sinabi, mga kapatid. Amen? Manampalataya lamang daw po tayo hanggang sa magkaroon ng katuparan ang pinapanghawakan nating kagalingan. Amen? Minsan po tayo, nananalangin tayo para sa mga may karamdaman. Amen? Yung ating mga leaders, yung ating mga prayer warriors, pinupuri ko ang Panginoon sa inyong mga buhay, mga kapatid. Pero iba-iba po ang pagtugon ng Panginoon. Amen. Meron po yung ipinanalangin po natin, instantly gumaling. Amen? Praise the Lord. Meron naman po yung pina-follow up natin. Kumusta na kaya si Sis Flor? I-follow up natin. I-pray, ulit natin. I-pray and fasting ulit natin. Amen? Bakit, mga kapatid? Hallelujah. Bakit kaya may mga pinapanalangin tayo na hindi siya instantly binibigay ng Panginoon? Sabi ng ating Panginoon, we need to trust God for the outcome, mga kapatid. Hindi po tayo magdidesisyon kung kailan siya gagaling. Bagkus ang Panginoon ang magdidesisyon at siya lamang po ang nakakaalam. Basta siya po ay pinagaling na ng ating Panginoon. Dahil po ito ay para sa ikapupuri po ng ating Panginoon, hindi po sa ating ikapupuri. Amen? Minsan po ginagawa po ito ng Diyos upang ituwid po mismo ang taong may sakit. Amen. Amen. Upang lalo pong maging malapit at mapanalangin sa Diyos. Amen. Minsan kasi, mga kapatid, nangihingi po tayo ng kagalingan. Pero yung lifestyle naman po natin, hindi naman po natin binabago. Amen. Faith without works is dead, mga kapatid. Amen? Kung na-high blood ka, 200 over, ilan yung BP mo, besh? 200 over 120. Panay pa rin naman ang kain mo ng beef stick ni Panay pa rin ang kain mo. Paano tayo mapagalingin ng ating Panginoon? Baka may guys ang ating Panginoon na gawin sa ating mga sarili. Na baguhin sa ating mga sarili bago niya ibigay ang kagalingan na nasa atin na dapat. Amen? Praise the Lord. Ang sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed thee in the belly, wow, bisaya naman do. Before I formed thee in the belly, I know thee. Diba? And before you came forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Amen? Praise the Lord. Bago pa lang po daw ba na ipanganak, si Abby, alam na yan ng Panginoon na magiging minister din siya. Magiging worshiper din siya. Amen? Kahit anong sabi niya, kahit maging Jonas pa yung nanay at tatay niya, babalik at babalik yan sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Dahil before He formed us, kilala niya na tayo, mga kapatid. Amen? Ang sabi sa Psalms 139 verse 14, we are wonderfully made. We are fearfully made, mga kapatid. Amen? I will praise thee for I am
wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Amen? Ano man daw po yung nangyayari sa ating mga buhay, wag po tayo mawala ng insecurities. Ito pong verse na to mga kapatid, yung binibigay na assurance sa atin ng Panginoon na hindi ka pwedeng tapak-tapakan ng tao, hindi ka pwedeng maliitin ng tao, dahil you are wonderfully and fearfully made. Amen? Hallelujah! Bago pa po tayo inanyuan ng ating mga magulang, ay pinaging banal na po niya tayo. Amen? Kaya huwag kang magtaka bakit may dimple si Abby. The Lord. Amen? Kasi yan talagang plano at forma at hulma ng Panginoon para sa Kanya. Amen. O, diba? Kaya cute-cute ng ating baby Abby. We are wonderfully made by God. Amen. Patuloy po tayong manampalataya na tayo po ay magiging matagumpay. Amen. Huwag po tayong ma-discourage. Kaya huwag po I am wonderfully made. Kaya pag may mga kaibigan ka o mga kakilala ka na minamalit ka, okay lang. Dahil alam mo sa sarili mo that I am wonderfully and fearfully made. Amen? Okay lang na nandito sa pasanlibutan ay hindi ako minamahal ng tao. Ngunit ang Panginoon, hallelujah, anak ako ng Diyos. Amen? Ang aking pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? At tatanggap ako ng korona. Anak ako ng Diyos. At tatanggap ako ng korona. Pag inaaway ka ng kaaway mo mga kapatid, sabihin mo yon mga kapatid. Tatanggap ako ng korona na hindi masisira ng mundong ito. Amen? Praise the Lord. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7, dapat daw tayo lahat ay magpakababa sa ilalim na makapangyarihang kamay ng Diyos upang tayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Amen? Sabi niya dito, inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalasihanan sapagkat kayo'y pinagmamalasakit niya. Amen. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, Jesus cares for you. Jesus cares for you. Jesus loves you. Diba? Praise the Lord. Sa atin po mga mananampalataya mga kapatid, napaka-common na yon. Diba? Sa atin parang lumalabas na lang sa bibig natin, God bless you, Jesus loves you, Jesus cares for you. Hindi nyo ba alam mga kapatid, sa mga tagalabas, napakalaking bagay na masabihan sila na Jesus cares for you. Amen. Jesus loves you. Amen? Hallelujah. Marami po ang mga tagalabas na nagsisuicide. Marami pong iba umiinom pa ng melatonin, ng sleeping pills, hindi po sila nakakatulog. Praise the Lord, lalo na yung mga nautangan. Yung nautangan na hindi nakakatulog, yung hindi yung umutang. Madaming iniisip. Amen? Pero pag sinabihan mo lang sila na Jesus cares for you, Jesus loves you, The Lord. hindi naman sa babayaran na niya. Parang sinabi niya na, okay lang. Di ba pag sinabihan mo kasi yung tagalabas na mahal ka ng Diyos, napakalaki na impact nun mga kapatid. Talagang nai-encourage po sila mga kapatid. Amen? Kaya mga kapatid, kung ano naman po yung nadidinig natin na salita ng Diyos, tulad po ng ating Bible study kanina, if you have too much on your plate, i-share po natin sa iba. Kaya kami tayo nagiging ilaw sa mga tagalabas, mga kapatid. Kasi sobrang blessing na yung mga dinatanggap natin. Diba? Hindi ka maaaring magbigay kung hindi ka sobra-sobra. Kaya isipin natin yung binibigay natin, nagbibigay tayo dahil kailangan nila, hindi, nagbibigay tayo dahil sobra-sobra na yung nasa atin. Amen? We need to share and encourage also, lalong-lalo na yung mga tagalabas. Amen? Marami pong taong nangangailangan nito, lalo na sa panahon ngayon. Amen? Praise the Lord. Lagi po natin tatandaan, sabi sa John chapter 14, verse 2 to 3, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Diba? Napakasarap pakinggan. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Thank you, Jesus. Ang nais po ng ating Panginoon ay makasama po siya mga kapatid. Amen? Sa amin po kami po nabagyo mga kapatid. At yung bahay po namin ay nilipad lahat ng bubong mga kapatid. Pero sabi ko sa tatay ko, in my Father's house. Okay lang yan tayo.
sa langit na lang tayo magkabahay. Hindi mga kapatid. Kaya nga kahit ano may paghihirap natin dito mga kapatid, lagi nating isipin, sa langit may mansyon tayo mga kapatid. Amen? Kahit naghihirap po tayo dito mga kapatid, pagdating sa langit, ang lalakaran daw po natin doon ay ginto. Amen? Praise the Lord. At pag hindi pa pala, kunwari nakita ng Panginoon, ay wala pa pala to si Ferdy, ay gagawa ko siya. Ng bahay? Kasi sabi niya eh, Bahay? ng bahay. Praise the Lord. Sabi niya, kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paparoon upang ipaghanda ko kayo ng dakong Praise the Lord, palalagyan. Ferdy. At mas malaki pa. Walang sasakyan? Amen? Praise the Lord. Panghawakan po natin ang salita ng Panginoon. We will be with Him forever. Put our trust in God. Amen? Ang sabi sa, malapit na po tayo mga kapatid, ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, sabi niya, huwag daw po tayo mga balisa sa anumang bagay, Amen. kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Praise the Lord na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Thank you, Jesus. Amen? Tulad nga sinabi ko kanina, ang mga tinutugon lamang ng Panginoon ay yung mga pinapanalangin po natin na may pananampalataya. Amen? Hindi po niya kakatugunin mga kapatid yung hindi natin pinapanalangin. Minsan kasi tayo, akala natin, ang pinapanalangin lang sa Panginoon, yung mga mabibigat. Natutuwa po yung ating Panginoon kahit yung ingrown mo kapatid, ipanalangin mo yan sa Diyos. Kasi iniisip natin mga kapatid, yung mga malalaking problema lang ang gagawin ng Panginoon. Yung pong mga maliliit, hindi na po natin sinasangguni sa ating Panginoon. Pero natutuwa ang Diyos, pagklingi tayo, pag-dependent po tayo sa Kanya, na kahit maliliit po na bagay, ay isinasangguni natin sa ating Panginoon. Meaning mga kapatid, hindi po tayo nananangan sa ating sariling kagalingan, kaunawaan mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po dapat inaasa po natin sa Panginoon. Minsan mga kapatid, kahit yung pasyente ko sana may abot ko to. Sana may abot ko to. Sana hindi sa akin mga tengi. Ganun. Panalangin mo sa Panginoon, di ba? Kahit maliliit na bagay, ipanalangin po natin sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan na natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. We need to express our dependency to God. Yan. Huwag po tayong magmalaki. Huwag po tayong magmadali, magmarunong na kaya na natin mga kapatid. Amen. Ang sabi ng Panginoon, apart from Him, we are nothing mga kapatid. Amen? Amen. Hindi po ang ating mga sarili dapat lagi ang nauna. We do not be worried and doubtful. Minsan tahimik ang Panginoon at tingin po natin, we are already abandoned. Masyado tayong madrama mga kapatid. Emosyon mo lang yan mga kapatid. Feeling mo lang na inabandon na ka na ng Panginoon. Amen? Ngunit lagi po nating panghawakan, hallelujah, ang kanyang mga salita. He will never leave us nor forsake us. We need just to exercise our faith. Amen? Ito maganda na mga kapatid. James chapter 5 verse 16. Sabi niya dito, confess your faults to one another and pray for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen. Minsan napapadaanan lang po natin yung confess your faults to one another mga kapatid. Lagi natin sinasabi yung the prayer of a righteous man availeth much mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kailangan po pala magpahayagan po tayo ng ating mga kasalanan. Amen. Amen. Kung may galit ka man sa kapwa mo, kung may hindi man kayo pagkakaunawaan, kailangan po pala na magpahayagan kayo mga kapatid. Amen. Upang tayo daw mismo, lalo na yung mga magkakapatid sa pananampalataya, sila po yung magtulungan na magpanalanginan, amen, at pagpalakasan sa bawat isa. Alam niyo po ba mga kapatid, ang sabi nga kung hindi kayo maayos ng kapatid mo, amen, hindi po tinatanggap yung ating mga panalangin. Kaya may verse nga, hindi ko lang nailagay dito, na kung meron ka bang galit sa iyong kapatid, hindi yan tatanggapin yung offering mo, yung handog mo. Iwan mo muna yung handog mo mga kapatid at makipag-ayos ka sa iyong kapatid. Dahil hindi po yan magiging bearing yung ating mga offering kung hindi po tayo marunong magpatawad at magpatawaran. Amen? Praise the Lord. At alam niyo mga kapatid, if you confess your sins to one another mga kapatid, lalo pong magiging maningas ang ating pananalangin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Meron pa ba kayong nakatampuhan dyan mga kapatid?
Brother Will, okay na tayo. Sabi ko na. Hindi ko na si Brother Will. Brother Will, huwag ko na si Brother Will. Hallelujah. Malaki daw ang magagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. It is powerful and effective, mga kapatid. Kaya kabahan ka na, sis, niyaya kang umawit ni Sis Ellen. The Lord. Praise the Lord. Ang sabi sa James chapter 1 verse 19, praise the Lord. Sabi niya, mga kapatid, ito po mga kapatid, pakinggan niyo ito mga kapatid, ito po ang kailangan nating gawin. Amen. Sabi niya, nalalaman ninyo po, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakapad sa pananalita, at magmakapad sa pagkagalit. Amen. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng Amen. kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Napakaganda mga kapatid. Sabi po ng Bible, okay naman daw kung magalit. Huwag lang po tayong mapuot. Amen. Ngunit sa verse na ito mga kapatid, iba po kasing klase ang galit na ito. Ito po yung may kasamang grudge. Amen. Amen. Yung hindi ka na pinapatulog. Yung galit ka, di ba sabi ng banal na kasulatan, pag may galit ka, huwag mong palubagan ng araw. Kailangan hindi matulog na hindi Ayos. nag-aayos. Kaya isang linggo na po kami walang tulog. The Lord. Isang linggo na po kami walang tulog ni Brad Lorenzo. And then, hindi naman mga kapatid. Ang sabi mga kapatid, amen, ito po yung lagi nating tatandaan. We need to swift to hear. Kung meron man tayong hindi pagkakaunawaan, lahat naman yan may dahilan. So, kailangan po tayong makinig. Minsan kasi mga kapatid, nauuna po yung ating bunganga, yung ating galit, mga kapatid. Slow to speak. Minsan ayaw po nating magpatalo. Gusto natin laging tayo ang tama, mga kapatid. At ang sabi niya, slow to wrath. Sa English po yan. Yan po yung galit na may kasamang yung galit na may kasamang hinanakit. Amen? Praise the Lord. At wag daw po dapat sa ating mga Kristiyano mangyari na to, mga kapatid. Amen? Minsan, hindi ka na pinapatulog. Naapektuhan yung paglilingkod mo. Naapektuhan yung pagsamba mo sa Panginoon. Amen? Human anger does not produce righteousness. Amen? Ang nais po ng ating Panginoon, mga kapatid, ay magkaroon tayo, sabi niya, righteousness of God. Hindi po tayo magiging matuwid sa Panginoon kung tayo po ay may galit. Amen. Amen? Amen. Praise the Lord. Ayaw po ito ng Panginoon. Parang hindi kayo makapag-amen, mga kapatid. Amen? May galit pa po ba kayo? May pumunta ba kayo, mga kapatid? Hindi daw po ito nakakalugod sa Panginoon. Amen? At huwag na huwag po yung ipapa-apekto yung pagsamba nyo. Amen. Yung pagpuri nyo sa Panginoon. Maski minsan yung ministry nyo. Ako, hindi naman sa selfish ako, mga kapatid. Pag ako, mayroon akong ministry, dapat ako talaga ang gagawa kasi blessing ko yun sa Panginoon. Amen. Pag may galit ka, ipapasa mo sa iba, yung blessing na pupunta sa iba. Amen. Amen. Huwag po tayo magpa-apekto kasi yung deposito natin nababawasan, mga kapatid. Amen. Kaya huwag daw po natin palubugin ang araw ang ating mga galit, mga kapatid. Amen. Amen. Ang pagpapatawad daw po ay hindi kapag nag-sorry yung tao. Minsan kasi tayo, mga kapatid, para bang, wow, we are so prideful, ha? Nag-sorry siya. So, ibig sabihin siyang may kasalanan. At nanalo ako. Amen. Hindi po ganun yan, mga kapatid. Ang pagpapatawad daw po, hindi daw po yung nag-sorry ang taong nakagawa sa iyo ng kamalian. Kundi ang pagpapatawad daw po, ito po ay choice upang tayo mismo ay makalaya sa grudge. Amen. At palualhati po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Dito po nakikita ng mga tagalabas na tayo po ay tunay na Kristiyano, mga kapatid. Amen. Yung love, compassion, kahit inis na inis ka na sa tao ito, ay kaya po natin silang mahalin as God loves us unconditionally. Tingnan mo ang katabi mo. Kaya mo bang mahalin yung ganyan itsura? Tingnan mo nga. Tingnan mo nga yung katabi mo. Parang ayaw ni tatay. Parang napipilita. Kaya ayaw mo tayo. Sige nga, sabi mo, I love you with the love of the Lord. O, parang nagdidiri. Tatay talaga. Mga kapatid, alam niyo mga kapatid, yung kahit inis ka na, ako sa trabaho mga kapatid, madalas ito mangyari mga kapatid, yung ako kasi laging pag-initan sa schedule, kasi lagi nga akong Friday off. Tapos minsan nagpaparinig sila sa group chat namin, sinasabi na, give chance to others daw. Hindi lang naman daw ako may pamilya. Pero,
Alam niyo, ako sabi ko naman, you cannot turn down the woman of God. Sabi ko, ako pa rin ay nananampalataya na ilagay man ako sa duty na yan, ay hindi pa rin ako matatawagan. Mga kapatid. Actually, duty ako ngayong gabi. Alam ko, nananampalataya ko na hindi ako matatawagan, mga kapatid. Kasi ito ay para sa Panginoon. Para sa Panginoon, wala naman akong ibang pinupuntahan. So yung mga kasamaan ko, actually joke lang naman para sa kanila yon na bakit lagi na lang si Ma'am Tin. Sabi nung manager namin, if you want to do the schedule, kalas, you do it. O, sila ba yung napagalitan, mga kapatid? Kaya talagang kahit anong ginagawa nila na pinipilit nila akong pag-duty ng Friday, ang Diyos pa rin ang gumagawa ng kaparaanan, mga kapatid. Amen. Pero hindi ka dapat magre-react doon, mga kapatid. You need to love them. Kailangan meron kang compassion. Amen? Praise the Lord. May mga tao po kasi na ginajustify po yung kanilang galit. Ngunit ibahin po natin tayong mga Kristiyano. Amen. Amen? Dahil tayo po ay anak na ng Diyos. Amen. Amen? Napakaganda at napakagagawa po ng anak ng Diyos. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Ang sabi mga kapatid sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, paborito ni Sis Aileen to, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Amen. Hindi naman sinabi dito na tumiwala ka sa Panginoon ng kalahati lang puso mo. Kailangan buong puso daw po, mga kapatid. Amen. At huwag daw po tayo mananalig sa ating sariling kaalaman. Amen. Amen. Dahil ang Panginoon po ang siyang nagtatakda, siya po ang nagtutuwid po ng ating mga lakad. So kung ikaw ay naliligaw, nagtataka ka ba pag meron kang mga gustong gawin pero hindi yun ang nakatupad? Kasi itinutuwid ng Panginoon yung ating mga landas. Amen? Praise the Lord. At kung minsan pagod na tayo, mga kapatid. Ang sabi sa Matthew chapter 11 verse 28, come unto me, all you that labor and heavy laden, mga kapatid. Dumarating po talaga sa time na napapagod tayo, mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, pagpapahingahin niya po tayo, mga kapatid. Amen. Naramdaman niyo ba na kahit pagod na pagod tayo sa duty, mga kapatid, pagdating natin sa church, mga kapatid, ito ang ating kapahingahan. Amen? Praise the Lord. Kaya hindi talaga, kahit umiiwas tayo, ayaw natin, minsan tinatamad na tayo, hindi dadalhin tayo ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ang sabi niya, take my yoke upon you. Sabi niya, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Salamat sa Panginoon. Talakpakan natin ating Panginoon. Sobrang mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? For my yoke is easy and my burden is light. Amen? Praise the Lord. Ang Diyos po ang ating kapahingahan, mga kapatid. Tulad ng pagdalo sa pangalambahan na ito, una talaga magkakaroon tayo ng fellowship. Hindi naman natin nakalain na makikilala natin si Sis Lovely, mga kapatid, di ba? So nagkaroon tayo ng fellowship, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Kagaya namin mag-asama, mga kapatid, ito talaga yung aming kapahingahan. Amen? Kasi pag sa bahay, paniaway kami. Lord. So may mga times na nag-aaway kami, painiantay na ang Friday, magbabati kami for sure kasi mananambahan kami, diba? Kaya pag puro bunga puro bunga niya yung naririnig ko. Pagdating dito, salamat Friday na. Andito na ang aming kapahingahan. Amen? Praise the Lord! Kaya ito talaga, yung aming kapahingahan, mga kapatid. Kidding aside, mga kapatid, kasi dito po kami nakakapag-charge. Amen. May kuryente naman kami sa bahay, pero nakakapag-recharge po kami kasi nakakapag-revive po kami. Amen. At nakakakonect po talaga tayo sa Panginoon. Amen. Pwede naman sabihin nila, pwede naman tayo mag-worship sa bahay. Pero sabi ng Panginoon, sa 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, ay nandito po siya sa ating kalagitnaan. At hindi lang po tayo 2, hindi lang tayo 3. Ilan tayo, Brad Philip? Yun na. Parang nakita ko si Brad Philip. Kuya Andy yun. Ilan tayo, Brad Andy? 38 plus 1. Pinag-compute mo pa ako, Brad Andy. 39. Praise the Lord. Talagang marami. Palakpakan na natin ang Panginoon. Nagparami tayo ng parami. Amen? At marami pa ang kaluluwa ang dadali ng ating Panginoon. Praise the Lord. Malapit na po tayo mga tapos, mga kapatid. Sabi ko nga magaan lang ng ating preaching ngayon. Ayaw ko ma-stress. Praise the Lord. We need to be motivated by the love of Jesus based on our faith. Amen. Kaya pag yung ating tayo nananampalataya, mga kapatid,
Lalo tayo na-motivate, hindi dahil sa ating gawa, bagkus dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Dahil siya po ang unang umibig sa atin. Tayo po ay nanampalataya hindi dahil may gusto tayong makuha sa Panginoon, di ba? Amen? Hindi lang naman tayo nagsisimba dahil meron tayong gusto makuha sa Panginoon. Ginagawa po natin ito dahil mahal po natin ang Diyos. Amen. Amen? At sa malapit na tayo matapos mga kapatid, ito yung isa sa mga verse talaga na gustong-gusto ko mga kapatid. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 8, sabi niya, kaya tandaan natin to, lalo na yung mga ginagamit ng Panginoon, lalo na yung mga matagal na ng Kristiyano, lalo na yung mga feeling na tayo, righteous na tayo sa harapan ng Panginoon. Ang sabi mga kapatid, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapot wala akong pag-ibig, Amen. ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Kaya talagang kailangan talaga na lahat ng ginagawa natin may pag-ibig mga kapatid. Kasi feeling natin lahat ginagawa na natin sa Panginoon, ngunit wala pala yung bearing. Para lang tayong simbal mga kapatid na umaalingaw-ngaw mga kapatid. Amen. At sabi niya dito mga kapatid, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at malaman ko ang lahat ng mga hiwaga at lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano ba't may palipat ko ang mga bundok na tapot wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Amen. Amen. Yung para bang alam mo na lahat ng salita ng Panginoon, feeling mo magaling ka na, feeling mo alam mo na yung pag dumating ang problema, malalim ka na sa Panginoon, ngunit hindi mo pa pala alam umibig mga kapatid, ay wala ka palang kabuluhan. Amen. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapat wala akong pag-ibig, ay walang makikinabangin sa akin. Yung feeling mo, nagka-tights ka naman sa Panginoon. Mga kapatid, ilang beses kong inulit, yung tights natin mga kapatid, wala akong bearing yun. Kahit malaki ang tights mo, kahit consistent ka na nagta-tights, ang sabi ng banal na kasulatan, ang kinaluguran ng Panginoon yung nagbigay ng 2 lepta mga kapatid. Dahil yun na lang ang natitira sa Kanya, binigay pa niya sa Panginoon. Kaya kahit ano pa yung mga naitutulong natin, kung wala po tayong tunay na pag-ibig sa ating kapwa at sa ating mga sarili, ay wala po daw pakikinabangan sa atin mga kapatid. Ang sabi sa 4, ang pag-ibig daw po ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na naghili mga kapatid. Ang pag-ibig daw po ay hindi nagmamapuri at hindi daw po ito mapagpalalo mga kapatid. Dahil minsan sa atin, akala natin mga kapatid, we are so proudful mga kapatid. We are so prideful mga kapatid. Na parang very self-righteous tayo mga kapatid na we think we are above sa iba, mga kapatid. Ngunit ang sabi, ang pag-ibig daw po ay hindi na naghili. Ang pag-ibig ay hindi daw po nagmamapuri. At hindi po ito mapagpalalo mga kapatid. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi po nayayamot at hindi inaalumana ang masama. Amen? Ang sabi, hindi daw po dapat tayo nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Amen. Minsan kasi mga kapatid, para lang tayo ay makifit in sa sanlibutan mga kapatid, nakikipamatok tayo mga kapatid. Ngunit hindi daw po pala yun ang nais ng ating Panginoon. Ang pag-ibig daw po lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, at lahat daw po ay tinitiis. Hindi po pala lagi na kahit tayo ay tama, mga kapatid, hindi po para sa ating sarili. Ang nais po ng Panginoon ay para sa ikabubuti ng lahat, Amen. mga kapatid. Yun daw po yung totoong pag-ibig, mga Yes. kapatid. Yung hindi mo ipipilit, yung i-justify yung gusto mo, pero ang nais ng Panginoon, yung ikabubuti po ng lahat, mga Amen. kapatid. Ang pag-ibig daw po hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay makatatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Sabi niyo dito mga kapatid, hallelujah. Ang sabi sa 13 mga kapatid, datapot ngayon na natili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Amen. Ngunit
ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig, mga kapatid. Kaya, minsan, naisip ko sa sarili ko, mga kapatid, na sa tagal-tagal ko pala naglilingkod sa Panginoon. Ito pala yung wala akong pag-ibig. Kaya minsan pag pinapagalitan ako ni Pastor na hindi ganito, pag may mga desisyon ako na sinasabi o kaya may mga suggestion ko, marami akong na-realize nung nabasa ko yung verse na to na hindi sa kaalaman natin. Yun yung sa pag-ibig natin sa tao. Na kahit anong gawin nila, na kahit anong mga pagkakamali ng tao, ang Panginoon ay siyang patuloy na umiibig sa atin, mga kapatid. At kahit anong mangyari, ayaw na ayaw natin ang kaluluwa ay mapalayo sa Panginoon. Amen? Kaya patuloy tayong mag-ibigan, mga kapatid, dahil ano man yung mga pagpapagal natin, ano man yung mga ginagawa natin sa Panginoon, wala pala yung kabuluhan, mga kapatid. Ang nais ng Panginoon ay patuloy tayong mag-ibigan, pagkat siya po ay pag-ibig. Kaya, sabi ko sa sarili ko, napakalalang ko na pero hindi ko pala minsan, gusto lang natin magkaroon ng mga rules. Gusto natin magkaroon ng mga bagay-bagay. Maganda na may rules, mga kapatid. Ngunit ang una daw pala ay pag-ibig. Amen? Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tatayo, mga kapatid. Hallelujah.